Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid natin sa CJOL Camarin. Merry Christmas po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang lumipas. Sa isang linggo, sa ating mga buhay, ay maraming pagpapala ang ating Panginoong Diyos na ating natanggap. Kaya sa umagang ito, atin siyang papurihan at pasasalamatan. Akin pong babasahin sa awit 33, 1-5. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Purihin po ang mga salita ng Diyos na kahit nasa krisis tayo at kasalukuyang nasa pandemya, ay hindi niya tayo pinapabayaan. Bagkus, iniingatan niya tayo at pinagpapala. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po Panginoong Diyos sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin, patuloy niyo po kaming pinagpapala, patuloy niyo po kaming pinoprotektahan Panginoon na hindi kami mapahamak ni hindi kami mahawaan ng sakit. Maraming salamat Panginoon sa araw-araw ng aming mga buhay. Ikaw ang aming kasama Panginoon. Ikaw ang nagbibigay kagalakan sa amin Panginoon para kami maging matatag. Tunay nga Panginoon na ang iyong mga salita ay hindi kukupas at ito'y mananatili sa aming mga puso. Ika'y tapat sa iyong mga salita Panginoon Diyos. Maraming salamat Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon ay ating papurihan at awitan ang ating Panginoong Diyos. Pangungunahan tayo ng ating music team. Hello po, kamusta po kayong lahat? Isa na naman pong pinagpalang araw ng linggo. Andito na naman po tayo para purihin at awitan ng ating dakilang Diyos. Cause it's you who gives me
patuloy po natin awitan na ating dakilang Diyos. The splendor of the King, clothed in majesty, the lovely earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Your name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Awit 100 Girls 4
pumasok kayo sa inyong sentro may pagsasalamat at pagpupuli. Gawa 2:21. Ngunit ang sinuman tatawag sa Panginoon at maliligtas sa parusang dadating. At ngayon naman ay dadako tayo sa pagkaing espiritual. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay December 27 sa taong kasalukuyan. Hinihilingit sa atin, hindi ganun kadali yung pinagdaanan natin mga kapatid ngayong 2020. Still ang ating Panginoon ay patuloy tayong ginagabayan at nakikita ko at makikita mo sa mga kwento ng ating mga kapatid na hindi hadlang ang mga pandemic na yan dahil ginamit ang pandemic ng Panginoon upang ang kanyang magandang balita ay hindi lang dito sa atin sa Christ Jesus Our Life Camarin maririnig, kundi sa ibang sulok ng daigdig katulad sa yung mga kamag-anak na ating pastor ni Pastor Elmer Miguel. At yan po ay ginamit lang po yung pandemic. Kung titingnan natin yung positive side ng pandemic, marami po ang mga bagay na binigay ng maganda. Unang-una, yung mga tao medyo nalesen yung kanilang kabisihan. And at the same time, yung kanilang paggastos na wala na mga patutunguhan. Pero subalit, alam ko may plano sa bawat isa sa atin ng Panginoon kung bakit nangyayari yung mga ganitong pagkakataon. Kaya mga kapatid, pagsalusaluhan natin itong year 2021, kung ano man balagi niya, kung ano man dilubyo, alam ko kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon, kung paano tayo binigyan ng malakas na pangangatawan, kung paano tayo binigyan ng financial na pangangailangan sa pang-araw-araw. Sa kabila ng pandemya na to, maraming tao ang nai-stress. Subalit, masayang-masaya tayo na itong nakaraang pandemic at kasalukuyan pa rin na kung nakikita natin na habang walang bakuna, still hindi tayo pinabayaan ating Panginoon mga kapatid. Kaya nga sa oras na ito, bago tayo mag-umpisa sa ating mensahe, sa ating Panginoon, sa ating pag-aaralan ngayon ay sama-sama tayo pong manalangin kahit na hiwa-hiwalay tayo, nasa bahay man kayo o nasa trabaho o kahit saan, alam ko na nandito kayo lahat. Ang sentro ng ating pananampalataya ay nandiyan pa rin. At alam natin na itong holiday season na kasulukan nating tinatamasa ay si Kristo lamang ang dapat na mapapurihan. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Madang Diyos na sa langit, maraming salamat po Lord sa umaga na to. Alam namin hindi biro ang pinagdaanan ng bawat isa sa amin itong kasalukuyang pandemya. Hindi lang po nakakalungkot Lord na aside sa pandemic na tinatamasa natin, mayroon po kaming mga kababayan na nawalan ng tirahan, sinabayan pa ng bagyo, may lindol. Subalit, alam namin na may plano ka sa amin sa bawat isa. Alam namin ikaw magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan, O Lord. At nawa po Lord, sa oras na ito, kami sama-samang magpupuri at magpapasalamat at makikinig ng iyong salita upang itong year 2021 kaya naming mapanagumpayan kung ano man ang parating na dilibyo sa aming buhay. At alam namin na ikaw ang Diyos na buhay, na hindi mo kami
pababayaan at hindi mo kami iiwan, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa iyo na may papurit pa sa salamat. Sa langing pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po mga kapatid, sa oras na ito ay pag-aaralan natin at titingnan natin kung paano natin mawin o sabihin natin paano natin mapanagumpay yung mga challenges na sa ating buhay na darating na hindi natin na-expect. Kaya mga kapatid, kung may mga Bible kayo sa inyong harapan o sabihin natin na habang nanonood kayo sa iyong screen, sama-sama natin na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa oras na ito. Matatagpuan po natin ang ating pag-aaralan ng teksto nating pagsasalusaluhan ay makikita sa Joshua chapter 3 verse 1 to 17. Sinasabi po sa verse 1, maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno. Sa verse 3 sinasabi po, at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Verse 4, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 na meters, so sa Tagalog po, maybe cientos na metro ang layo. Verse 5, sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksiyan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita, tulad ng ginawa ko kay Moses. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtutuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig sa pampang nito ay huminto muna sila. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, hali kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Hibita, ang mga Periseo, ang mga Gergesio, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay natitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan. Tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Aidam, lunsod na sa tabi ng Saretan. Samantala,
Ang agos na pababa sa dagat na patay, ito po yung Dead Sea, sa Araba ay nagpapatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. And lastly, sa verse 17, nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayan ng Israel. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Mga kapatid, kung makikita natin sa Joshua chapter 3, sinasabi doon na si Joshua kasama ang mga Israelita, they crossed the flood-swollen river of Jordan. Ibig po sabihin, itong mga tao na to, ang kanilang major goal in their mind, to capture the city of Jericho. Nandun po yung tinatawag na militarily important target. Para hindi po tayo kasi ayon sa akin na basa, dadaan muna sa Jericho si Joshua at ang kanyang mga kasama na Israelita para makonquer nila yung tinatawag na Promised Land. So, hindi po biro yung kanilang tinawiran, mga kapatid. There was a challenge over there. At that time, Jordan is very sweet to Jericho. Beside it, yung pong panahon na yun, harvest season po yun. So, at that time, nagme-melt yung mga snow sa Lebanon, sa kabundukan ng Lebanon, na that caused the river to overflow. Kaya nga, kung titingnan, hindi po madali ang pinagdaanan ni Joshua at ang mga Israelita at that time. Dahil, siguro kung dito tayo sa Pilipinas, kung winter man, wala kang makikita kundi puti. Lahat ng mga halaman, lahat ng mga bundok ay puro puti dahil sa umulan na yelo, dahil tinatawag na winter. Pero hindi po mahirap pinagdaan. Pero dahil si Joshua ay nanatatiling tapat sa Panginoon at sumusunod siya kung ano yung utos, ginagawa niya na walang pasubali. Si Joshua, kung titingnan po natin yung kanyang kasaysayan, siya po ay talagang masugid na tagasunod ng Panginoon. Ngayon po, sa ating pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, katulad po ni Joshua at ang mga Israelita, sigurado ko na itong year 2021, mga kapatid, meron po tayong kanya-kanyang goal sa buhay. Pwedeng yung personal goal natin, yung educational goal natin, o either sa ating ministry sa simbahan o sa ating tinatawag na profesyon para ma-achieve natin itong parating na taong 2021. So, katulad po ni Joshua at mga Israelita, we also face unimaginable challenge. Bakit po? Dahil ang ating Panginoon ay siya lamang nakakalam kung ano yung future na mangyayari. Kaya binigyan po natin ng talento ng ating Panginoon na limited lang para yung pong kakulangan ng talento na yun ay kukuhanin natin sa Kanya at sa Kanya po tayo makikipag niig. So, kung titingnan natin, mahaba pa po yung lalakbay natin, di natin alam kung ano lahat ang mga delibyo na darating pa, hindi po natin alam kung yung pandemya na to na magkakaroon na ng solusyon dahil sa ang ating mga frontliners ay busy sila para maresolbahan ang kaso ng COVID-19. So, itong parating na taong 2021, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ang ating frontliner, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus.
Siya po ang tunay na dahilan kung bakit nagkatawan tao siya. Bumaba siya dito sa lupa upang ang lahat nating mga kasalanan ay pagdusahan niya. So, yun po yung tunay na dahilan kung bakit mayroong Jesus na nagkatawan tao. So, kung titingnan po natin, ang pag-aaralan natin na ngayong umaga ay pinamagatan nating Overcoming Challenge this year 2021. Kung paano natin mapanagumpayan ang lahat ng pagsubok itong darating na taong 2021. Ito po ay napakalaking bagay bilang isang mananampalataya na ang pag-aaralan po natin kung paano natin na maiibsan on how to win this challenge itong year 2021 dahil hindi po natin alam kung ano mangyayari. 5 days to go, year 2021 na. So, ang alam ko bilang isang mananampalataya, ang ating frontliners kundi ang ating Panginoon lamang. At ngayon, yung mga frontliners po, katulad po ng mga doktor natin, mga nurse natin, yung mga kapulisan natin, yun po, yan ang ginagamit ng Panginoon upang itong dumating na pagsubok na ito, kasama silang magre-resolba. So, katulad po ni Joshua, dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon, saka hindi po yun ang unang dahilan eh. Hindi po yung basta nagtiwala ka tapos na pong usapan. Hindi yun. So, yung mga puntos po na pwede nating sundin o pwede nating tandaan para pagdating ng 2021 kahit papano, meron po tayong pananggalang sa mga challenges o delubyo na darating sa ating buhay. Ano po yung number 1 natin? Take immediate action. Joshua task wasn't easy. Hindi po madali para kay Joshua yung binigay ng challenge ng ating Panginoon sa kanya. Imagine kung gaano kalaki ang kanyang itinatawid na tao. Joshua was responsible. Kung mababasa yung book of Joshua, makikita rin niyo po yun. Imagine 2 million people across. Imagine itatawid mo kung gaano kalaki yung 2 million. Itatawid mo sa Ilog Jordan. So, ang laki po ng Ilog Jordan ay 1 mile wide. Ganyan po kalapad. 1 mile. So, sa akin po napag-aralan, pag hindi ako nagkakamali sa engineering 1 mile, para bang 5,200 feet something. Kung gaano kalayo ang lalakbayin nila para lang maitawid yung 2 million people across. So, hindi po ibig sabihin na katulad ng ating nababasa, nating naririnig, Joshua, hindi siya naghantay for the situation to improve. Instead, ano pong ginawa niya? Hindi po siya naghantay. Joshua took immediate action. Hindi po yung pag minsan naririnig natin, pag medyo mahirap na ang pinagagawa sa atin, halimbawa, yung ating magulang, inuutusan tayo, pero sa natin, di natin kaya, parang napakahirap, o kaya, meron tayo ibang priority na ginagawa, sasabihin lang natin, wait lang, mamaya na. So, dito po, si Joshua, wala pong ganon. Diretso ka agad. Bakit po? Makikita po yan sa Joshua chapter 3, verse 1. Ano pong sinasabi doon? Maagang maaga pa'y gumising na si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumuwid. Ibig po sabihin, maaga pa lang.
naglalakad na sila. Kahit may hamog pa sa dinadaanan nila, hindi nila inalintana yung lamig, hindi nila inalintana kung maninigas sa lamig yung mga kasama nila. Dahil alam nila, at that time, kasama nila yung Diyos na buhay, na siya rin ang Diyos natin na pinaglilingkuran natin ngayon. So hanggang sa makarating sila sa pangpang ng ilog Jordan. So doon po sila pansamantalang nagkampo. So hanggang sa yung sitwasyon ay gumanda na pwede na silang tumawid. So kung titingnan po natin ang senaryo sa kina Joshua, sa kasalukuyan po dito sa atin bilang mananampalataya ng maraming tao, when confronted with difficult and risky tasks, they put them off. Ibig sabihin, binabaliwala nila na bandang huli, lalong lumalala ang isang sitwasyon. Kaya nga, ito pong taon na to, when we face, mga kapatid, this challenging situation, don't procrastinate. Ano pong ibig sabihin ng procrastinate? Huwag po natin ipagpabukas pa o ipagpaliban pa, mga kapatid. So, action agad. Ika nga. Kasi pag pinagpabukas pa natin yan, baka mamaya yung goal na minimili natin, hindi natin mapanagumpayan. Ibig sabihin, baka mapanis na, ika nga. So, isa lang po ang ating pwedeng pagkatiwalaan at isa lang po ang pwede natin panghawakan sa ating buhay. Let us all trust in God's strength. Yung kakayanan ng Panginoon at yung wisdom ng ating Panginoon. Imagine, they get up early in the morning and go to eat. At the end of the day, makikita nyo, nuggets nyo pala. Dahil, unang-una, sinunod nyo ang kagustuhan ng ating Panginoon. At alam nyo, sabi nga, di ba, palagi nating binabanggit, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya rin tayo iiwan. Kung habang nagwo-war sa sitwasyon, lalong-lalo tayong napapalapit sa ating Panginoon. Kaya siguro, isa nating pwedeng patutuo bilang mga anak ng Diyos. Sino ba yung mula March 15, sino ba sa atin ang hindi kumain ng 3 times a day? Wala po, di ba? Nakita ko nga, nung pumunta ako dyan sa Camarines, nagsipagtabaan. Pero still, pinrovide naman ng ating Panginoon, di ba? At pangalawa, ibig sabihin, pag nagtabaan, iniwas tayo ng Panginoon sa COVID, sa kabila ng pandemya. Still, malakas tayo, nagpupuri pa tayo. Tuwang-tuwa ako sa mga kapatid pag nababasa ko yung kanilang patutuo sa ating group chat. Talaga namang nabe-bless ako. Hindi lang po, talaga nabe-bless ang ating Panginoon dahil alam niya at alam natin na sa Kanya lahat ang pinanggagalingan ng ating lakas. So, kailangan po, katulad po ni Joshua, we must take immediate action pag may dumating na pagsubok o dilubyo sa ating buhay. At ang pangalawa po, pwede natin panghawakan yung the counsel of the spiritual leader. Kaya po mayroong itinalaga yung Panginoon na spiritual leader para kung ano man yung problema, sila po yung tumatayo pangalawa sa Kanya bilang sa Kanya po pinapadaan sa ating mga spiritual leader. Kung ano ang dapat natin gawin, kung anong maipapayo nila during the Old Testament time, pinapadaan natin Panginoon sa mga propeta, kung ano yung maganda, kung ano yung pwedeng panghawakan ng mga tao. So ngayon po, kailangan we must seek the counsel of the spiritual leader. So, hindi po biro
ang maging leader na itinalaga ng Panginoon. Dahil kung tinitingnan niya kung ano yung kategory natin sa buhay, tinitingnan niya yung puso natin. Kumbaga meron siyang criteria na pinagbabasihan. So, di ba? The leaders announced God order to follow the Levite priest, the people. So, makikita po natin sa Joshua chapter 3, verse 2 and 3. Sinabi po doon sa verse 2, pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ang mga paring Levita ang kaban ng tipan ng Diyos, ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. So, siguro po, bigyan natin ng medyo simpleng background. Yung pong yung po sinasabi na kaban ng tipan dito mga kapatid, ito po yung Ark of the Covenant. Yan po yung selyadong tinatawag na kasunduan at that time. So, sabi po, yan po ang nasa Bibliang mga pangako ng Diyos sa tao. Yan po, being the spiritual leaders na itinalaga ng ating Panginoon, they have the divinely appointed for us. Sila po yung magiging tour guide natin as we walk sa ating Christian life. So, kailangan po talagang sundin po natin sila. And huwag po nating baliwalain. We must follow them. Para po sa military, sabi nga po doon pag sinabi po ng pinaka-commander, obey first before you complain. So, susunod lang po tayo. Walang pasubali. Dahil ang Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng task na ikapapahamak natin. Kundi, siya po ang nagmiyak sa buhay natin at mahal na mahal niya tayo. Kaya nga, hindi niya tayo pababayaan. So, mapapansin niyo po siguro na during the time of Moses, yung previous generation po, marami po yung namatay sa disyerto, mga kapatid. Paano pong kadahilanan? Because they despise Moses' instruction. Ibig po sabihin, minamaliit lang nila o binabaliwala lang nila ang instruction ni Moses sa kanila. Pero iba si Joshua. Si Joshua was blessed because he obeyed Moses from the very beginning. So, siguro po, kung mapapansin niyo po sa nangyayari dito sa ating kasalukuyan na pinagdadaanan, most of us miss God's blessing. Karamihan po tayo, nami-miss po natin ang blessing ng ating Panginoon because we ignore the counsel of our spiritual leaders. Binabaliwala lang po natin yung pinapayo ng ating mga spiritual leaders. Sabi nga po dun disobeying their authority is a direct rebellion against God. Dahil sila po yung itinalaga ng ating Panginoon. So, hindi po natin sila pwedeng baliwalain. So, kahit na pagdating po noong year 2021, as we step this year, we must make a fresh commitment to submit to leadership. Makikita niyo po, magbabago po ang pananaw ng ating buhay itong 2021. So, siguro po, para panagumpayan po natin ang challenge ng ating Panginoon, dapat nating tandaan o dapat sundin. Ano po yung number 1? We must take immediate action. Pangalawa, to seek the counsel of the spiritual leaders. At ang pangatlo po, we must wait on God's
presence. Alam niyo po, at that time, the Israelites did not know kung saan sila pupunta, mga kapatid. Because they have never passed that way. Di po nila ni minsan nadaanan yung lugar na yun. So, hindi nila alam kung paano sila makakarating sa kanilang pararoan. Naalala ko yung nagkukwentuhan kami ni Reverend Elmer Miguel nung siguro matatandaan nyo mga kapatid, nung kinuha nila yung Christmas gift sa ating nagbigay ng love gift na manok sa Candaba, Pampanga pa yun. So dati ang daan nila sa expressway, mga kapatid. Pero dahil may nagturo sa kanila na dito ang magandang daan, dito mas malapit, mabilis. So sinunod nila. Dahil tagaroon yung mga tao na yun sinunod nila yung kanila. So, still, dahil ang target naman ni na pastor para mapabilis sila. Pero, dahil sinunod nila, dahil hindi sila kumontra kahit pa paano, nakarating naman sila. Napaaga pa nga. Ibig sabihin, kailangan, magtiwala lang po tayo. Kung titignan po natin yung Joshua chapter 3, verse 4. Sabi ko po sa verse 4, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit, huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 metro. Katulad po, itong year 2021. Hindi po natin alam kung anong mangyayari, kung anong nilalaman itong from January to December. Hindi po natin alam. Dahil hindi pa po natin naaabutan. Ang Panginoon lang nakakalam sa future natin. So, kung titingnan po natin yung tinatawag na Ark of the Covenant. Ito po yung simbolo ng ating presensya ng ating Panginoon at ang kanyang guidance. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, importante po sa mga anak niya na we must spend our time itong year 2021 in His presence at kuhanin po natin ang kanyang guidance at ang direction na sinasabi niya itong year 2021. Dahil kung mananatili lang po sa binigay ng talento po sa ating Panginoon, magiging trial and error po tayo. Siguro napapansin nyo, simpleng problema ng traffic dito sa Pilipinas. Hirap na hirap ang ating mga dalubhasa sa departamento na yan kung paano i-resolbahin. Dahil limited lang po ang talento nila, pinagsama-sama na nga nila. Still ngayon, traffic pa rin. Dahil, ang nangyayari, puro trial and error lang po ang ginagawa nila. So, kailangan talaga, we must seek advice, mga kapatid, kung ano yung nararapat. Tsaka, sabi nga po nila, kung ano man ang gagawin natin, dapat maunang palagi ang Panginoon. So, siya po siyang may akda sa atin at siyang nakakalam kung anong gagawin para sa atin. So, kung titignan po natin yung tatlo na sinasabi po doon na yung una, importante po ito mga kapatid, kailangan mo po tayo magpatumpik-tumpik pa kung just in case na mayroong mga challenges sa ating buhay. Take immediate action. So, kung medyo hirap po tayo, nandyan po ang ating mga itinalagang leader ng ating Panginoon sa ating church. We must seek advice and counsel to them. At pangatlo po, huwag po natin desisyonan sa sarili nating kakayanan ang ating buhay. We must wait on God's presence. At yung pong pang-apat, sanctification is a must. Ano pong ibig sabihin ng sanctification? Wala pong exempted dito mga kapatid.
dahil ang Diyos ay banal, dapat haharap tayo sa Kanya na may kabanalan. Di ba? God said, "Be holy, for I am holy." Di ba? Sabi nga po, yung mga Israelita, God's ordered them to put away anything at mga bagay na nakakasira sa Kanya. So, tingnan po natin ang sinasabi sa Joshua chapter 3, verse 6. Ano pa sinasabi doon? Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. So, sumunod lang po sila. They obey God without complaining. So, alam niyo po, ang isang nakakasira po dito sa ating mundo dahil palagi nga sinasabi ng ating pastor na kaya nagkakasala isang tao dahil nandito pa tayo sa mundo. Diba sabi nga sa salita ng Diyos si Satan ay nagdo-double time din. Kung paano nagdo-double time yung mga anak ng Diyos, si Satan ganun din. Siya kasidhi. Upang darating ang last judgment, marami po siyang makakasama. Sabi nga po, sin prevents us, mga kapatid, from becoming victorious Christians. So, bandang huli, tayo po yung talunan. So, kung titingnan po natin kung pag-aaralan po natin ang ating buhay, kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo na hirap magpatawad sa ating kapwa na nakagawa ng hindi maganda sa iyo. So, we have to confess our sins. Lahat po yan. And turn back to God. Sigurado lang, sabi ng Panginoon, you will be forgiven. So, ano ba sinasabi sa 1 John 1:9? Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, kailangan po we have to ask God so that we will not repeat the same mistakes or yung ginawa natin itong year 2020, tanungin po natin Panginoon. Alam na, by God's grace, sabi niya, isinave po tayo ng ating Panginoon. So, pilitin po natin na kumuha po tayo ng payo sa ating mga spiritual leader. Kung hirap na hirap po tayo na baka magawa natin ulit, maulit itong pagkakamali na to this year. So, kailangan sundin po natin itong mga pinag-aaralan natin na ito. Kailangan po, action na natin kaagad. Ngayon, pag hirap po tayo, nandiyan naman po yung ating mga spiritual leader. Handa po silang maglingkod sa atin mga kapatid nang walang pinag-uusapang material na bagay na kapalit. So, antayin lang po natin yung desisyon na ng ating Panginoon. Yung God's presence na ika nga. So, kailangan, pag lumapit po tayo sa Panginoon, kailangan malinis po tayo dahil ang ating ating Panginoon ay malinis at walang bahid. So, kailangan i-clear po natin ang ating sarili. Makikita naman ng ating Panginoon. Let's put in our heart yung po tinatawag na pagpapakumbaba at pagpapatawad. Kaya napakasarap pong isipin na maraming tao yung in the last minute of their life dahil sumunod sila sa counsel at payo ng ating mga spiritual leader. Sa isang iglap, malalagutan ng hininga, sa isang iglap, kapiling na nila ang ating Panginoon. Siguro kung naalala nyo yung dalawang taong kasama
ni Jesus Christ na nakapako sa krus. Dahil yung isa, wala naman, silang dalawa pala, wala naman silang ginawang maganda sa buhay nila. Pero dahil yung isa, sa kanila ay humingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoon, nagrepent siya sa kanyang kasalanan. Ano sabi ng ating Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ganyan kabait ang ating Panginoon. So, yung pong panglima, sabi nga, we have to trust God for His Word. Kailangan, i-commit po natin at magtiwala po tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita. Sabi niya, lahat po ng ipinangako ng Panginoon ay matutupad at natupad na at nakikita. Kung medyo meticuloso lang po tayo, marami na pong promises ang ating Panginoon na natupad na sa kasalukuyang henerasyon. Yun po yun. Kung titingnan natin na ang ating pong Panginoon ay nangako para ma-overcome po natin ang mga bagay na kasalukuyang nagpapahirap sa atin. So, may kalakip na pangako ang ating Panginoon. He will never leave us, nor forsake us. So, ganun din po sa mga Israelites. Katulad po ni na Joshua. They will overcome the nation that occupied the land He promised to them. So, nangyari po yun. So, ganun po tayo dito sa kasalukuyang sa kasalukuyan. So, makikita po natin yun. Ano po sinasabi sa Joshua chapter 3 verse 9 to 13? Ano po sinasabi sa verse 9 to 10? At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Hibita, ang mga Pereseo, ang mga Gergeso, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. Sa verse 11 na po sinasabi doon, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid sa ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki sa isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong na sa tubig, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil na ang pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay natitipon sa isang lugar. Mga kapatid, natatandaan nyo ba yung pinangako ng Panginoon sa iyo noong nakaraang taon? Siguro po kung pagbulay-bulayan po natin yung ginawang positive ng ating Panginoon sa ating buhay noong nakaraang 2020, nandiyan na po yung mga tagtuyot, tagbaha, sa kasalukuyan, nandiyan yung pandemic starting March, tapos dumating na naman bigla yung last minute of the year, dumating na naman yung mga dilubyo. Pero kung titingnan niyo po yung kasaysayan ni Joshua, maliit lang pong bagay yan kumpara mo sa kanila. Dahil sila po ay tumatawid sa lugar na hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanilang buhay. Kasama niya yung mga 2 million na Israelites. Pero dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon, gayon din po dapat tayo. Dapat po tayong patuloy na magtiwala. Walang dilubyo, walang baha, walang landslide, o anumang pagsubok na darating
sa ating buhay ngayong darating na taong 2021. Let us all claim the promises of God. So mga kapatid, lastly, sabi nga po doon na we must take advantage na hindi lang po pananampalataya ang makakapag-save po sa atin. Dapat we must have faith in action. Sabi nga po doon sa James 2:17, faith without actions is dead. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, bilang mga kapatid, we must apply our faith to the challenges sa ating buhay. Kung ang tubig natuyo, kung ang ilog ay natuyo at napunta sa isang lugar para lang makatawid ang mga Israelita kasama ni Joshua. So, gayon din sa atin po ngayon. Lahat po yan. Basta't may pananampalataya po tayo at hindi lang po yung mananatiling pananampalataya, let's put in our heart na ang ating faith ay isasagawa po natin sa ating buhay. Makikita po natin kung ano yung milagrong ginawa nung kapanahon po ni Moses, nung kapanahon ni Joshua. Ganun din po ang gagawing milagro ng ating Panginoon itong year 2021. Sinasabi po sa Joshua chapter 3, verse 14 to 17. Ano po sabi doon? Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa hilog Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Edam. Yun po ay lunsod na nasa tabi ng Saretan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay, ito po yung Dead Sea, sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. So, lastly, verse 17, nananatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabila ng pangpang ang buong sambayan ng Israel. Siguro po sa ating pong buhay na kasalukuyan na ginagalawan ngayon, hindi po natin pwedeng i-take risk ang pananampalataya lamang. Dapat isabuhay po natin at kung may mga ika nga na tinatawag na pagkabalisa o yung tinatawag na pag-aalanganin, so ang ating Panginoon ay nandyan pa. So pwede po natin gawing basihan ang buhay po ni Moses, ang buhay ni Joshua. Ang nangyayari po kasi ngayon, nakakalungkot minsan mga kapatid. We dislike taking risks. We want the way open before we move out of God. Sabi nga, kailangan po, we must step out and trust God para makumpirma ang ating pananampalataya at the appropriate time. So, isang importanteng bagay na pwede po nating dalhin itong year 2021. Remain strong in faith is to remember what the Lord has done for us in this year.
sa kabila ng pandemic from March 15 up to now, still we are in good hands with the Lord. Katulad po ni Joshua, he waits for God's response. Many of us are suffering yung tinatawag na dilubyo sa kanilang buhay. Through this pandemic, limited po ang galaw natin, kawalan ng pagkakitaan, sakit, at marami pang ibang dilubyo sa ating buhay na hindi inaasahan. Pero huwag po tayong malungkot dahil katulad po ni Joshua, meron pong good news. Hindi naman puro bad news po May good news. We will cross the river of Jordan and meet our goals this year 2021. So, kung susundin lang po natin ang 6 na prinsipyo na napag-aralan natin ngayon sa mensahe ng salita ng Diyos, and to overcome this challenge this year 2021 mga kapatid, so panghawakan lang po natin itong napag-aralan natin. Makakatulong po ito ng malaki dito sa ating haharapin dito sa year 2021. So ano po yung una? We have to take immediate action. At pangalawa, we must to seek the counsel of our spiritual leader, wait in God's presence. At ang pang-apat, sanctification is a must. Trust God for His word. And lastly, let us all put our faith in action. Purihin ang Panginoon sa ating mensahe. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear Father God in heaven, maraming salamat po Lord sa mensahe mo sa araw na ito. Alam namin na 2020 ay patuloy na mag-e-end. In 5 days to go, year 2021 is about to start. Sana po ang aming napag-aralan ay may apply po Lord namin sa aming paglakad. Itong year 2021, tulungan niyo po kami kung paano po namin mapanagumpayan ang challenges dito sa parating na taong 2021. At guide din po Lord, turuan mo po kami na magtiwala sa iyo at sa iyong salita, at ang aming pananampalataya ay turuan mo po kami na maisabuhay namin sa aming pangaraw-araw na gagalawin habang tinatahak namin ang year 2021. Tulungan mo po kami Lord na magtiwala sa iyo at ang sa iyong salita. Tulungan mo po kami Lord na sana itong year 2021 kung paano mo kami hindi pinabayaan itong year 2020, alam namin itong year 2021 ay kasama ka rin po namin anumang oras at anumang sandali o Lord. Kaya pinanghahawakan po yung salita na kahit anong mangyari, may plano ka po sa bawat isa sa amin, at ikaw lang pong patuloy na sinasandalan namin. Ikaw lang pong patuloy na pinagkakatiwalaan namin. Maraming salamat po Lord. Ang lahat na binabalik po namin sa iyo na may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Amen.
Happy New Year to all. God bless po sa ating lahat.